Praise the Lord. Hello world. Welcome pong muli sa ating morning tilaok. At ito po si Brother Jomel Asinas ng Sanctuary Church Community Fellowship International. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating morning tilaok at patuloy niyo po kami samahan sa pagbasa ng salita ng Diyos. In Psalms 122 verse 1, a song by David for going up to worship. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord God, sa another day of opportunity na makapag-share ng iyong banal na salita. Salamat po sa kabutihan mo at dalangin ko na patuloy mo pong basbasan ang aming talatang pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito. Basbasan mo rin po ang puso't isipan ng mga makikinig ngayon saan man panig ng mundo, Lord Jesus. Salamat po in Jesus' name. Amen. Ang mensahe pong ito pinamagatan kong a very special place. Prayer focus po natin for today is pray that we feel joy and excitement as we come together with God's people to worship and encourage one another. Ang mensaheng ito pinamagatan kong a very special place. So, sa atin, di ba, madalas naghahanap tayo ng place o naghahanap tayo ng lugar na makapag-relax, pansamantalang makapag-unwind, makalimutan yung stress, yung mga problems, so makapag-relax man lang tayo. Kaya minsan, nagpaplano tayo na pumunta sa ganitong lugar, ganun lugar. At alam nyo, maganda po yun, masaya, lalo ko kasama natin yung family, kasama yung buong pamilya. At higit sa lahat, lalo na kung may budget. Pero alam nyo po ba, minsan, hanap tayo ng hanap kung saan ba tayo makakapag-relax or makakahanap ng peace of mind. Pero ang totoo, ang lapit lang pala sa atin. Andyan lang pala, minsan, na i-ignore natin, nababaliwala natin. So ngayon, meron akong place na i-recommend sa inyo. Ito yung minsan hindi natin napapansin. Ito yung minsan nababaliwala po natin. May mga pagkakataon na maraming ini-invite ditong mga tao. Pero iilan lang. Sa dami ng tao sa paligid natin, iilan lang yun nandito sa place na to. Ito yung place kung saan marami nagsasamba sa ating Panginoon. And that is the place of worship, kung saan itinataas ang pangalan ng ating Panginoon. Dito rin yung place na marami nagsasamba sa Kanya sa espiritu at sa katotohanan. So ngayon, ano bang meron dito? A place of worship is, unang-una, when the Spirit of God moves. So dito natin may experience yung unexplained na kasiyahan. Dito natin may experience yung hindi natin alam na parang excited tayo lagi pumunta dito sa place na to. At minsan, lalo't yung mga youth sa amin dito na experience ng mga youth namin na minsan parang ayaw nang umuwi kapag nandito na sa bahay-sambahan ng ating Panginoon. Kapag nasa lugar na ng fellowshipping, may mga time na parang ayaw na natin matapos o parang ayaw na umuwi. Bakit po mga kapatid? Bakit? Dahil dito, ang presensya ng ating Panginoon Diyos dito nananahan. Ang power ni Lord, dito lang din natin na-experience. Kaya nga importante na yung gawain ng ating Panginoon ay ma-extend sa mga tahanan, sa mga community, sa mga satellite, sa mga place kung nasaan tayo nilagay ng ating Panginoon. Kaya dito rin mga kapatid na dahil sa spirit ng ating Panginoon Diyos ang kumikilos sa place na to, ito yung nagbibigay gabay sa atin. Kaya nararanasan natin unspeakable joy.
As the Bible said, where the Spirit of the Lord is, there is victory. At kung nandyan din yung Espiritu ng ating Panginoon Diyos, nandyan din ang kalayaan. Number 2 naman po, a healing place. Sa dami ng mga toxic sa paligid, sa dami ng mga nakikita natin o dahil pagulo na ng pagulo ang paligid natin kahit saan tayo lumingon, minsan naapektuhan yung health natin. Kaya importanteng meron tayong place na pinupuntahan kung saan kumikilos ang ating Panginoon. That is the very special place. Hindi lang siya basta lugar o hindi lang siya basta sambahan, kundi dito nagkakaroon tayo ng healing. Not only healing personal, yung body natin, kundi emotional, spiritual, dito sa place ng ating Panginoon Diyos. Number 3 naman po, a thanksgiving place. Dito naman po, sabi ni King David, enter into his gate with thanksgiving and his courts with praise. Alam niyo pa, one of the reason kung bakit si King David ay apple of the eye ng ating Panginoon. Dahil mahilig siya magpuri, excited siya na lagi magsamba sa ating Panginoon Diyos. Excited siya na lagi magpuri sa ating Panginoon. Kahit ano man ang situation, no matter what, na kahit may mga pinagdadaanan siya, alam po natin yung kwento ni King David, alam natin yung journey na naranasan niya. Pero nandun, yung gusto niya magpasalamat sa ating Panginoon. Sa atin, gusto rin po ba natin na maging yung favor ni Lord ay lagi natin maranasan? Minsan, gusto natin lagi yung prayer request natin, isagutin kaagad ni Lord. Gusto natin na makasumpong agad ng favor sa ating Panginoon. Pero yung pagpunta lang sa bahay sa bahay-sambahan niya, kinatatamaran pa po natin. So parang unfair sa ating Lord. Meron nga ako narinig na preacher, sabi niya, yung mga hirap pagpunta ng church, hirap din, imposibleng makapunta sa langit. Dahil sa ano nga lang sa church nga lang, hindi makapunta sa langit pa kaya. So kaya sa atin, di ba nagdi-desire tayo na kumilo si Lord sa buhay natin? Marami tayong request, marami tayong gustong ipagpasalamat sa ating Panginoon. That is the place, a place of worship, kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon. Na kung saan natin maitataas ang ating Panginoon Diyos. Doon kikilos yan yung very special place na minsan nababaliwala lang po natin. Minsan nagiging yung parang sa extra time na lang natin na isisingit yung pagsamba sa ating Panginoon. Pero hindi natin alam, yan yung special place. Nandito tayo makakaranas ng fellowshipping, dito tayo makakaranas ng peace of mind, dito natin yung kapayapaan o yung pag-unwind na hinahanap natin na kung saan-saan pa tayo pumupunta o gumagastos. Pero ang totoo, dito lang sa place kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon, that is the place of worship. Nandirito lang pala ang tunay na kapahingahan. Number 4, an encouraging place. May panahon na, siyempre kasama sa buhay natin, may mga pagdadaanan tayo, may mga testing, may mga trials. Kaya importante ang pagpunta sa bahay-sambahan ng ating Panginoon dahil dito tayo na-encourage. Dito natin mas lalong makikita natin na yung pinagdadaanan natin ay meron pa palang mas mahigit, may pinagdadaanan pa pala yung kapatiran natin. Pero makikita natin na nagpapatuloy siya. So dito tayo mai-encourage at hindi rin natin alam. Tayo rin pala ay nakaka-encourage din sa bawat isa o sa ibang mga kasamahan natin. So dito rin tayo nagkakaroon ng realization na kung sila
na kaya yung mga pagsubok, kakayanin ko rin, kakayanin din natin. Kaya nga sa atin, huwag po natin baliwalain yung place of worship ng ating Panginoon. So minsan nga, 'di ba, kung iisipin natin yung hindi pa tayo nakakilala sa ating Panginoon, yung mga nag-i-invite sa atin sa church, 'di ba minsan hindi natin pinapansin, may pagkakataon nag-e-effort sila o ngayon tayo na nagsisimba, tayo na nagsasamba ngayon, nag-e-effort tayo para sa kanila. At kung makikita natin, kawawa yung mga nasa labas ng body ng ating Panginoon. Kaya tayo, mapalad tayo dahil meron tayong place kung saan nandyan kumikilos ang presensya ng ating Panginoon, nandyan yung may healing, nandyan tayo magpapasalamat. Kaya napakapalad natin na tayo'y nakakilala sa ating Panginoon. Kaya dapat lang na nandun yung excitement natin na lagi magpunta sa gawain ng ating Panginoon. So ngayon, ito po yung iiwan kong question sa inyo. Excited pa po ba tayo na lagi magpunta sa gawain ng Panginoon? Check po natin ang ating mga sarili ko o kung nagiging pabigat na po ba sa atin, nagiging mabigat na sa atin ang pagpunta, ang hirap na natin bumangon. Now always remember na yung saya na binibigay ng word, yung pansamantalang kasiyahan dito lang po yan sa lupa. Pero yung saya na naibibigay ng ating Panginoon o yung kayang ibigay ng ating Panginoon hanggang everlasting life, mararanasan po natin. Always be excited to go in the place where the power of God is freely moves. Kaya sa atin po mga kapatid, ngayon, Sabado po ngayon, maging excited tayo. Ngayon pa lang, excited na tayo para mag-serve para bukas o maihanda na natin ang sarili para sa pagsamba para bukas. So wag po mawala yung excitement sa atin sa pagpunta sa gawain ng ating Panginoon Diyos, sa fellowshipping, na magpuri sa Kanya. Again, ang prayer focus po natin, and pray that we feel joy and excitement as we come together with God's people to worship and encourage one another. Let us all pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa patuloy mong pagpapaalala na hindi mawala yung excitement po namin sa pagsamba sa iyo, sa pagpunta sa iyong mga gawain, sa mga fellowshipping. Lord, I pray sa mga nakakaranas na ng emptiness, sa mga burnout, Lord Jesus, na parang nagiging pabigat na yung pagpunta sa iyong bahay-sambahan. I pray for the spiritual healing, Panginoon Diyos. Abutin mo po sila. Alam kong hindi po maiksi ng iyong kamay, Panginoon. Yung mga matagal na po namin hindi nakakasama sa pagsamba sa iyo ay makasama pong muli namin. Maka-fellowship pong muli namin. Dahil alam po namin na malapit ka na pong babalik, Lord God. Lord, ikaw pong patuloy na kumilos pa sa mga tao na hindi ka nakakilala, hindi ka po kilala. Gamitin mo po ang iyong mga lingkod na may marami pang mga taong makarinig ng mabuting balita na nagmumula sa iyo. Marami pang maging believers, Lord Jesus, makaramdam ng pag-ibig mo sa pamamagitan ng mga taong gagamitin mo po, Lord Jesus. Lord, sa mga nakikinig ngayong umagang ito, saan man panig ng mundo, let your power flow sa bawat isa. Let your healing power flow. Spiritual healing, physical, financial, at ano pa man po, Panginoon Diyos, mga may pinagdadaanan, Lord Jesus. Salamat po at inangkin ko na ang tagumpay. In your mighty name, Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa bawat isa. God bless.